May nakita kasi ako dito sa ating PH Weather and Earthquakes app. So ito mga buddy ay nagmo-monitor sa mga nangyayaring na lindol sa buong Pilipinas. Try nyo yan, i-search sa Google Play, sa Play Store. Itong PH Weather and Earthquakes. Yan palagi yung ating binubuksan kapag tayo ay magche-check kung may mga nangyari na lindol dito sa ating lugar, sa Batangas. At ngayon lang, mga bandang 10:30, nabuksan ko, may nangyaring isang lindol mga buddy, kaninang umaga, 7:52 AM, dito sa Mabini, Batangas. Isa sa mga tumatawag ng pansin, kapag may mga nakikita ako na lindol, na mismong dito sa Mabini, nangyayari. So, agad-agad nating binuksan. At ito yung ating nakita mga buddy. So, yan, 7:52 AM. Pag binuksan natin, nakalagay din dito yung date, time, location, pati yung depth of focus in kilometers, so 33 kilometers ang origin niya, tectonic, at yung magnitude niya ay 1.5. So ito mga buddy ay galing sa Phobox. Kapag pinindot natin itong mapa na to, lalabas dito kung saan banda. So kita nyo yung Taal Lake, kita nyo yung Mabini or yung Calumpan Peninsula. Ito ang nagpagulat sa akin nung makita ko kung saan banda mga buddy tumama yung magnitude 1.5 na lindol. Mahina lang to bandang 7:52. Itong may guwang na to. So kung inyong natatandaan mga buddy, itong lugar na to ay walang iba kundi ang Saimsim Fault dito sa may Barangay Mainit, na kung saan nung isang araw ay pumunta tayo doon. Ipinakita ko sa inyo yung mismong fault mula doon sa kalsada papasok, no? May nakita pa tayo doong pinaka-wall niya. Then nagpalipad din tayo ng drone. So yan mga buddy. Ito yung ito yung pinasukan natin na kalsada. So hanggang dito lang tayo siguro sa may itong tinuturo kong mga buddy, yan tinuturo kong yan. Yung lindol, yung epicenter niya dito pa sa bandang loob ng fault. So yan, 1.5. Kitang-kita yun mga buddy. So hindi kayo naniniwala na sa Saimsim Fault ito. Okay, so dumako tayo ngayon dito sa ating computer at ipapakita ko sa inyo ngayon kung saan banda. Una muna, yung sa Google Earth natin na plot. Ito na siya. Ayan, ito yung sa Google Earth mga buddy. So maraming fault line yan. Ang ginawa ko lang, ang ginuhitan ko lang muna ay itong sa Saimsim Fault. So tingnan nyo mabuti itong lugar na to. Yan, diba? Ito na yung sitio sa Saimsim, na kung saan nga ay dito tayo galing. Dito tayo nagpalipad sa may baywalk nila dito sa unahan dito. So yan yung fault line. Pataas papunta doon sa Binanderahan. Yan. At yung lindol ay somewhere here mga buddy. Nandito sa banda dito. Yan. So tingnan natin ngayon dito sa latest earthquake in the Philippines. Itong kung saan ay makikita rin natin yung mismong epicenter niya. So yan ang Calumpan Peninsula. So i-zoom natin to para makita nyo kung saan banda. Ayan. So kita nyo yung lugar na to, yung mga bahayan na to mga buddy. Diba? Ito yung epicenter niya, yung 1.5 na lindol. Tapos sa Google Earth, ito rin. Tingnan nyo. Diba? Magkapareha sila. Ito yon sa Saimsim Fault mismo. So nandito yung lindol. Ayan. So kita nyo naman dun sa kalsada. Itong kalsada na to. Tapos siguro mga mga 400 or 500 meters mula doon sa kalsada. Yan, tumama mismo sa fault. So ito siya, nandito siya banda. So ang ibig sabihin nito mga buddy, talagang itong sa Saimsim Fault ay still active fault mga buddy. Kasi nagkakaroon siya ng paglindol dito. Hindi lang natin alam kung ang lindol na ito ay naramdaman ng mga tao. Kasi 1.5 lang naman yan Pero yung lalim niya 30 plus kilometers, di ba? So nandito siya mismo.
Oh, ayan, yan. Yung mismong ano. So, kita nyo itong lugar na to. Yan. Yung turo natin na to. Di ba? Ito siya. So, nandito sa part na to. Yung lindol. Nandito. Ayan. Nasa baba siya. Ayun. Nandito. Di ba? Nagkataon ba to? Kasi ang alam ko kasi mga body sa mga lindol, nangyayari yan sa mga fault line. No? May mga pag-adjust ng konti doon sa fault, kaya nagaganap itong mga ganito na earthquake. So sana wag siyang magkaroon ng mga malalakas na lindol. Hindi po tayo nananakot dito mga buddy. Gusto ko lang pong i-update kayo kasi itong ating page ay hindi lang puro adventure natin, hindi lang puro motovlog. Meron din tayong update sa lindol, may update din tayo sa Taal Volcano. Diba, nagpapalipad tayo ng drone sa Taal Volcano at gusto ko rin ipakita sa inyo, gusto ko rin i-educate kayo sa mga nangyayari sa atin, hindi lang yung kung ano-ano na lang yung ating i-upload na wala kayong matututunan. So ito ay pagpapatunay na itong sa MSIM fault ay still gumagalaw. Okay? Hindi po tayo nananakot dito mga buddy, no? Baka kasi ma-misinterpret ng ating mga kababayan. Nagbibigay lang tayo ng konting update ng kaalaman upang sa ganon ay in case, no, wag naman na magkaroon ng mas malakas, hindi mo natin ipinananalangin mga buddy, alam natin, hindi tayo magtataka, ay maraming fault line dito sa Mabini kaya ganyan. So ang magiging ano na lang natin ay mag-ingat at maghanda tayo, di ba? Yung ganun lang naman mas mahirap kasi yung mabibigla tayo. Kagaya nung mga nakausap ko doon, may fault line pala dito. Hindi nila alam. So wala silang ka-ideya na yung kanilang lugar ay may dumadaan na fault line. Saka lang nila nalaman noong nakausap ko sila. So yun lang, at least na lumalawak yung ating kaalaman at nabibigyan ko kayo ng idea dito sa ating bayan na anong meron dito. Bakit ba palagi lumilindol? Bakit ganito? Bakit may mga hot spring? Yun, tinalakay na natin because Mabini is an old volcano. Yan po ay ayon din kay dating direktor ng PHIVOLCS, Renato Solidum.